Humanda na sa mga malalaking balita, trending, viral, pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Bilang ng mga pasaherong daragsa sa Batangas Grand Terminal, inaasang papalo na sa 10 hanggang 12,000 kada araw ngayong Semana Santa. Ronda Pilipinas. Halos 30,000 magsasaka at mangingisda apektado na ng El Nino. Ronda Pilipinas. Pamilya ng 2 batang natagpuang patay sa loob ng sasakyan nananawagan ng re-autopsy. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, 2 katao patay sa pamamaril dyan po sa may Estados Unidos. Ronda Pilipinas. Balita sa mundo ng palakasan, overtime sa Pinoy Liga Next Month Cup Finals. Posible sana kung pumasok ang isang free throw ni EJ Goliena. Ronda Pilipinas. Balita sa mundo ng showbiz, Sara Geronimo at Mateo Guidocelli tinanggap na ni Mami Divine. Ronda Pilipinas. At mamaya, pagiging clingy. Hindi nga ba healthy sa isang relasyon? Ronda Pilipinas. Mamaya, sinipulan ba at binastos ka sa kalye, lalong-lalo na sa mga kababaihan? Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Yun, summer na summer. Alam nyo, summer na summer pero umuulan kanina. May magandang epekto yan sa mga katawan natin, ha? Okay, teka muna. Meron ako ibabalita sa inyo. Balitaan nyo na siguro ito. Napakalungkot nito, ha. Meron nung 2 bus drivers na naging positibo sa drug test, sa random test dyan po sa may PATX. Ito po ay napakaseryoso, ha? Napakaseryoso. Kaya nananawagan ako sa LTFRB at LTO, gawin nyo hong regular yan. Yung pagra-random test, drug test sa lahat ng mga drivers. Biro mo ito, paano kung hindi ito na hindi ito na random test? Ibig sabihin, 2 driver ang positibo sa droga na nagmamaneho ng mga bus. Hindi ba't napakadelikado niyan? So panawagan natin sa mga taga-LTO at LTFRB. Baka mamaya pwede namang hindi lang PITX ang gawin yung random drug testing na yan at hindi lang yung Holy Week. Baka naman pwede sa mga susunod na panahon pa. Ha? Gawin nyo yan, yung mga surprise na yan. Nako, delikado mga kababayan natin dyan. Uuwi ang mga yan, mga nagtrabaho yan para magpahinga tapos malalagay sa alanganin. Pagka ganyan, nako. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Ronda Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. And of course, live din po tayo sa DWIZ News FM Regional Stations. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, ang kanilang mga TV. Aliw Channel 23. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Yeah! Dennis Antenor Jr.
Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita natin, tiniyak ng pamunuan ng Batangas sa Grand Terminal na nakahanda ito sa inaasahang pagdagsa ng mga pasero ngayong Semana Santa. Ayon kay Batangas Grand Terminal Manager Christy Villamor, noong nakaraang linggo pa lamang ay nagkaroon na sila ng pulong. Nag-meeting na kasama ang iba't ibang ahensya upang masiguro hindi lamang ang seguridad ng mga pasahero kundi maging ang sapat na transportasyon para sa mga ito. From the start po ng last week pa po, nagkaroon na po kami ng coordination meeting with our friendly post forces, mga PNP, Bureau of Fire, Red Cross, City Health. Mga kasamahan po natin yan nakaantabay po sa atin para pag-usapan po ang paghahanda para sa seguridad po ng magiging influx po ng mga pasahero ngayong Lunes Santo hanggang sa pagbalik po nila ng Maynila sa April 1. Nagkaroon din po kami ng pag-meeting sa mga bus operators, jeepney operators para siguro po na ang mga bus ay sapat, ang mga jeepney po ay sapat upang ang mga pasaherong ihahatid po ay hindi magkaroon ng pagkaantala sa kanilang mga pupuntahan. Sa datos ng terminal ay nakapagtala na ito ng 6,000 hanggang 8,000 pasahero kada araw noong nakaraang linggo at inaasahang pangpapalo sa 10 hanggang 12,000 simula bukas o sa Huwebes ng umaga. Ayon kay Villamor, mas mataas ito ng 5 hanggang 8% sa bilang na naitala noong nakaraang taon. Maring dahil nadagdagan na rin ang mga biyahe ng bus at van sa nasabing terminal. Nung Friday po, nag-start na po tayo ng Friday. Ang naitala po namin ng mga pasahero dyan is nasa 6,000 to 8,000 na po yung mga dumating per day. At inaasahan po natin na ngayong Miyerkules at Huwebes, magkaroon tayo ng mga 10,000 to 12,000 per day po na pasahero. Sa aming data po last year, nagkaroon po tayo ng 5 to 8% increase kumpara po noong last year kasi siguro po ngayon, medyo nagbabalikan na rin po ang mga biyahe lahat. Meron na din po tayo kasi ditong bus going to Iloilo. May mga van na po tayo dito going to Lubok. So, ibig sabihin, ang mga pasahero po sa halip na sa ibang lugar pa pumupunta, meron na din po tayong mga San Pablo dito. At higit sa lahat, meron din po tayong taxi na just in case po, sa gabi, inaabot na po ng medyo gabi na at wala na po jeepney masasakyan, may nakaantabay po tayo mga taxi po doon. Samantala, bagamat hindi pinaiiral ang 24-hour operation sa terminal, sinabi ni Villamor na pinalawig ang pagbibiyahe ng mga bus mula sa dating hanggang alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi ngayong Holy Week. Tiniyak rin niya ng pamunuan na hindi magkakaroon ng taas pasahe sa mga biyahe sa alanganing oras dahil may mga nakaantabay na tauhan ng Land Transportation Office para magbantay. Sa ngayon po, hindi pa po kami 24 hours. Start po sa 3 a.m. as early as 3 a.m. up to 8 p.m. Ang regular po natin yan. Pero kapag ganito po na medyo madami talagang pasahero, as long as may passengers po, inassure naman po tayo ng bus operators na meron pong bus kahit hanggang 10 to 11 p.m. During our meeting with LTO and LTFRB, bawal po magtaas ng pamasahe kasi yan po ay dapat i-regulate po. Diyon sa kanilang pagbisita po ng inspection, yan po ining-emphasize po nila na sa mga drivers, conductors, and operators, bawal po ang pagtataas ng pamasahe. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ako masyadong impressed dito sa mga sinasabi ng mga terminal. Dapat yung magsalita dito yung Philippine Coast Guard. Pag wala sa manifesto, walang babiyahe. Ganon. O di ba? Yan ang mga nagiging problema natin dati. Yung mga wala sa manifesto, nandoon, nakasakay. Dapat higpitan ng Philippine Coast Guard. Itong mga terminal na ito, kung wala sa manifesto, hindi sasakay. Yan ang tinig ni Batangas Grand Terminal Manager Christy Villamor sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Pinaalalahanan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang publiko na suspendido ang number coding sa Huwebes Santo hanggang Biyernes Santo. Wala naman nung nabiyahe. Muling ginit ng MMDA na walang number coding tuwing Sabado at Linggo. Payo pa ng ahensya sa mga motorista na planuing mabuti ang kanilang biyahe dahil target ng ahensya na magkaroon ng mapayapang Lenten break. Pansamantala ring pinaintulutan ang mga provincial buses na dumaan ngayon sa EDSA ngayong Semana Santa. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Babiyahe I-check nyo po yung inyong mga sasakyan. At yung binanggit ko kahapon sa NLEX, libre ang mga towing services dyan. Tingnan nyo na lang ho online. O yan, sa akin nyo nalaman yan. Okay, teka, tagap tayo ng ilang mga reports.
Ilang biyahe sa Florida Bus Terminal sa Sampaloc, Maynila, fully booked na. Alamin natin ang report ni Patrol 5 Ayu Paco. Kuya Aya, go! Fully booked na ang ilang biyahe sa Florida Bus Terminal sa Earnshaw Street sa Sampaloc, Maynila. Ang mga bus ay pawang may mga biyaheng Northern Luzon, partikular sa Ilocos Province at Cagayan. Ilan sa mga pasahero ay maagang nagpa-schedule upang hindi maabala sa pagdagsa ng ibang pasahero sa naturang terminal. Marami rin sa mga pasahero ang naghihintay ng schedule ng kanilang biyahe, habang ang iba ay umaasang makakasakay pa uwi sa kanilang mga lalawigan. Ayon naman sa dispatcher na si John Lapitan, nagdagdag ang pamunuan ng terminal ng mga bus upang mapagbigyan ang mga walk-in o yung mga chance passenger. Inaasahan ng naturang terminal na maraming pasahero ang dadagsa mula bukas hanggang Huwebes Santo, kung saan wala na silang biyahe pagsapit ng Biyernes Santo. Balik naman ang operasyon ng bus terminal sa Sabado ng umaga. At para masiguro yung kaayusan at kapayapaan, mahigpit na seguridad naman ang ipinatutupad ng Manila Police District. This is Patrol number 5. Ayaw pa ako para siyempre may todo ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. O, doon sa LTO at saka LTFRB, gusto nyo makahuli ng color room? Ha? Gusto nyo makahuli on the spot? Diyan, sa mga terminal, maraming color room dyan. Yung mga hindi nakakasakay, sinasakay ng color room. Andyan o, puntahan ninyo. Ako, may nakita na naman ako eh. Along EDSA, may mga van doon, yung mga hindi nakakasakay, yung hindi kumbaga, fully booked na yung terminal, wala nang bus, parang may nag-aaya sa kanila palabas. Oo, nag-a-assist eh. LTO, LTFRB, baka gusto nyo makahuli. Baka lang, wala kayong masyadong ginagawa ngayon. Baka wala kayong masyadong ginagawa, gusto nyo makahuli ng color room, ha? Kasi mga kababayan natin doon, delikado sa mga color room, ha? Oo, hindi naman sa pero pagka sila na-disgrasya, wala silang makukuha ron. Walang insurance doon eh. So, sa mga officers natin ng LTO sa LTFRB, baka lang, wala kayong masyadong ginagawa. Gusto nyo makahuli ng color room, andyan. Tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Umabot na sa mahigit 29,000 magsasaka at mangingisda sa bansa ang apektado ng El Nino phenomenon. Una nang nagdeklara ng state of calamity ang buong Oriental Mindoro at 4 na bayan sa bansa. Kasama na dyan ang Mansalay, Bulalacao, San Andres, Romblon at Zamboanga City. Sa panayam ng DWIZ, tiniyak ni Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama na tinututukan na ng gobyerno ang mga apektadong lugar. In terms of how many farmers and fisher folk are affected, nasa 29,487 individual farmers and fisher folk. So ito po yung tinututukan talaga ng gobyerno, matulungan po at mabigyan po ng karampatang tulong sa ngayon. Tinukoy naman ni Asek Villarama ng isa sa mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng tag-init sa mga apektadong lugar, lalo na sa mga lugar na nakakaranas ng kakulangan ng tubig. Meron po silang equipment for geosurvey. So, lilipat po ng site kung yung dating pinagkukunan na aquifer ay wala ng tubig o matagal mag-recharge. Maghahanap po ng ibang pwedeng paghukayan ng shallow tube well. Yun po yung mababaw lamang, mga 7 feet, 7 meters po pala. At doon po pagkukunan ng tubig. Tapos yung existing po na communal irrigation system po, yun po ang ginagamit din sa ngayon para po madiligan yung mga palayan. Ngayon pala maghahanap, Asek? Parang late na yan Yan ang tinig ni Task Force El Nino spokesperson Joy Villarama sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, umapila ang pamilya ng 2 batang natagpuang patay sa isang sasakyan sa Angeles City, Pampanga, na isailalim muli sa otopsiya ang mga biktima. Lumabas na naunang otopsiya na asphyxiation o kakulangan ng hangin sa katawan ng sanhi ng pagkamatay ng mga biktima at wala naman nakitang pasa, sugat o bukol sa mga bata.
Bagamat inamin ng magulang ng mga bata na sila'y may kakulangan, iginit nilang may responsibilidad pa rin ang may-ari ng sasakyan. Bumisita naman si Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr. sa burol ng mga biktima upang makiramay, kung saan sinagot ng lokal na pamahalaan ang kabaong at pagpapalibing sa mga bata. Bukod pa sa iaabot na tulong pinansyal sa kanilang mga pamilya, paigtingin naman ng lokal na pamahalaan ang kanilang child protection policies upang maiwasan ang kaparehong insidente at maprotektahan ang mga menor de edad. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isa pang report. Target na 95% immunization coverage, malabong maabot ngayong taon ayon sa pamahalaan. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go! Binigyan diin ngayon ng DOH o Department of Health ang kahalagaan ng immunization program ng pamahalaan. Bunso daw ito ng pagsulpot naman ngayon ng outbreak ng iba't ibang sakit tulad na lamang ng pertussis at tigdas. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DOH Yusek Eric Tayag na target nila makapagbabakuna ngayong taon ng 95% sa mga bata sa buong Pilipinas. Pero malabo na maaabot ito ngayong taon dahil meron ng sumulpot na outbreak ng pertussis at tigdas sa iba't ibang parte ng bansa. Gayunpaman, umaasaan niya ang DOH na sa susunod na 2 o 3 taon ay makakamit at kakayanin na ang kanilang 95% target immunization coverage. Ayon kay Tayag, para mangyari ito, kailangan na may mga sapat na supply ng bakuna ang mga lokal na pamahalaan para matiyak na walang maiiwan ng bata sa immunization program. Sa ngayon, ang QCLGU pa lamang ang may pinatutupad na emergency procurement ng bakuna para sa pertussis. Ayon kay Tayag, dapat ding hindi sila mahirapang mangumbinsi kung bakit kailangang mabakunahan ng mga sanggol at mga paslit. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tuloy ang mga balita, tila pasan cruise kung ituring ng mga driver ng pampublikong transportasyon ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Ang bihira, talagang tiniming no? O, baka hindi nyo napapansin sa mga pauwi, tumaas ang presyo ng gasolina. Talaga naman, ayon sa mga driver, dumagdag sa kanilang pasanin ngayong Semana Santa ang big time oil price hike. Mabigat ito, anya, sa kanila, lalo na't matumal ang biyahe dahil unti-unti nang nagbabakasyon ng karamihan sa mga Pilipino. Dahil dito tiyak na mababawasan ang kitang maiuwi nila sa kanilang pamilya. Teka, ito yung ito yung doon sa mga nanonood sa TV, ito yan yung taas ng gasolina, diesel at kerosene. Yan, andyan na. Okay, very good. Okay, tuloy mga balita. Ronda, Pilipinas. Magiging mapayapa at ligtas ang paggunita ng Semana Santa 2024. Ito ang kumpiyansang inihayag ni Interior Secretary Benner Abalos Jr. matapos nang idineploy ng DILG ang mahigit 50,000 pulis at Bureau of Fire personnel sa buong bansa upang mapanatili ang seguridad ng bawat isa ngayong long weekend. Tiniyak din ng kalihim ang maayos at ligtas na biyahe ng mga paserong uuwi sa kanilang mga probinsya. Aabutan niya sa 12,000 pulis ang kanilang itinilaga upang magbantay sa mga checkpoint at concerned area sa Metro Manila. Bukod pa rito, maglalagay din ng halos 40 first aid stations para sa mga pangunahing lansangan, kabilang na rin ang 17 ambulansya na handang rumisponde ngayong Semana Santa. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Iloilo City nagdeklara na rin ng pertussis outbreak ayon sa DOH. Alamin natin ang report ni Patrol 5, IU Pangko. Kuya, go! 2 syudad na ngayon ang naitala ng Department of Health o DOH na mayroong outbreak o paglaganap ng sakit na pertussis. Sa report na natanggap ng DOH, huling naitala ang Iloilo City sa nagdeklara ng outbreak tungkol sa nasabing sakit. Ito na ang naitala ng Iloilo City Health Office at ng kanilang City Disaster Risk Reduction and Management Office.
Noong nakaraang linggo lamang, idineklara ng Quezon City ang outbreak matapos umabot sa mahigit 20 ang may sakit at may naitalapang namatay. Sa hanay na DOH, bumili na ito ng mahigit 1 milyong dosage ng bakuna upang agad na maipamahagi sa mga lugar na may mataas na kaso ng pertussis. It is my round number 5. Ayaw yung pa para sa implemento ng lakas. DWIC. Nababalita na tama, naglilingkod lang tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Mag-iingat sa lahat ng mga babiyahe po dyan dahil ngayon po ay bakasyon, yung Semana Santa. Yung iba naman dyan talagang ginagamit na itong pagkakataon na to para makauwi sa kanilang mga probinsya. Oo, yung iba naman ginagamit yung pagkakataon para sila ay maging very close o closer sa kanilang mga karelasyon. Di ba? Pag sinabing closer, very clingy. Ayan. Pero alam nyo ba, ang pagiging clingy daw ay hindi daw nakakaganda sa isang relasyon. Tingnan nga natin, patunayan natin yan sa Let's Prove It. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It. Ikaw ba ay isang clingy na tao? Yung tipong madalas ginugusto mo na naka-holding hands kayo ng boyfriend o girlfriend mo? O kaya naman, ikaw yung tipong gusto ng minu-minuto ang pagte-text o pagtatawag sa iyong jowa? Alam nyo bang nakaka-apekto daw ang attachment style sa isang relasyon? Tara, let's prove it! Ayon sa columbiapsychiatry.org na ang mga taong may anxious attachment style ay takot maiwan at madalas naghahanap ng validation. Habang ang mga taong may avoidance style naman ay naghahanap ng pagmamahal at madalas sila ay masungit o emotionally unavailable. At ang secured attachment style, sila naman ang mga taong mapagbigay at madalas madaling magtiwala. Dagdag naman ng psychiatrist at psychoanalyst na si John Bowlby, ang primary caregivers tulad ng mga magulang sa kanilang early childhood ay may malawak na impluwensya sa kung paano sila makitungo sa tao. Sa madaling salita, ang early bond na ito ay lumilikha ng isang template o mga panuntunan para sa kung paano mo i-handle ang relationship mo sa pamilya, kaibigan, katrabaho at maging sa iyong karelasyon. Bukod dito, ang 4 na attachment style ang nagpapahirap sa isang individual sa pakikisalamuha. Subalit ayon sa mga eksperto, huwag mangamba sapagkat habang tumatagal ang relasyon sa kaibigan, pamilya at sa karelasyon ay nagbabago din ito habang tumatagal. Kasi yung iba dyan yan ang tinatawag na love language, di ba? Yung pagiging clingy, yung laging nasa tabi, yung tipong tinetext palagi, mini-message, di ba? Kung yan ang kanilang love language, hayaan nyo na. Di ba? O yung mga nakakita ka lang naman ng clingy pagka may nanonood sila ng sine, yan. Nanonood ng basketball, yan. Speaking of basketball, mga kastig, handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong esports? Sa Arena Plus, astig sa sports, siguradong magpapabago sa paraan ng inyong pag-i-enjoy sa paborito ninyong laro. Pwede mong i-stream ang live games ng local at international sports sa internet at sa inyong mga telepono. Maging up-to-date sa latest scores sa libo-libong mga games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBA, PVL, soccer, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Ano bang inaantay mo? Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. At ang oras po natin sa buong Pilipinas. Oras natin sa oras natin sa buong Pilipinas. Katulad kahapon. Gusto niyo ganun ang time check ko? Oras natin 28 minuto makaraan ng alas 10 ng umaga. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Pag-usapan ho natin ito, baka ho nabalitaan ninyo ho ito, yung dalawang bata po na namatay sa suffocation sa isang sasakyan dyan po sa may Pampanga. At yung mga magulang daw po ay humihingi ng parang nakukulangan daw sila dun sa ginawa ng investigasyon ng mga pulis. Oo, dahil paano ba ito? Hindi pa tapos, hindi pa case close ito. Okay, nasa linya po natin ngayon. Alamin natin kung ano ang latest ha. Ang Station Commander of Station 4 ng Angeles City Police Office, si Major Vicky Tamayo. Ma'am, magandang araw po. Yes, hello, Sir Dennis. Good morning po, sir. Yes, Major. Paano po ito? Paano po ba pagka humingi ho ng isa pang investigasyon o isa pang autopsy ang mga magulang, hindi pa ito case close, ano? Opo, based dun sa request ni yung dalawang mother ng bata po, Opo. no? Opo. Humingi sila ulit ng autopsy. Opo. Autopsy ng dalawang bata. Actually, natapos na yung autopsy nila noong March 22, 8:30 ng gabi. Oo. So, may result na ng autopsy report from our medical legal forensic unit natin po, no? Conducted by Major Villaruel, no? Medical legal officer po natin sa region po. So, meron na pong result po. Sir. Okay, so paano po ito? Pagka po may re-autopsy na gusto mangyari ang mga magulang ng dalawang batang ito, same pa rin po ba yung gagamitin natin? Yung same doktor, same expert pa rin ho ba? Paano? So ibang private na ho ba ito? Kung private ito, kaninong gastos yan? Opo, kasi po tayo ay lahat po ng kinandak po na autopsy sa bata ay it's a free po lahat dahil natin po. Kaso? Sa regional office po natin, forensic natin. Oo, medical legal ng PNP yun. Medical legal officer natin, medical legal po natin. Opo. So, paano po yung request ng mga magulang na ito? Same pa rin po ba yung medical legal na ginamit nung una? Ibahin lang yung... Paano ang mangyayari nito, Major? Kung mayroon po silang request sa ibang private doctor or medical legal, pwede naman po. Wala naman problema po, Sir Dennis. Oo, so gastos nila, ibig sabihin. Kasi silang may gusto, silang may request, Major, di ba? Opo, ito po ay free. Ito po kinandak po ng Angeles forensic natin and regional office forensic po natin, it's free. Wala pong bayad po. Opo. Sir Dennis. Opo, kaya kayo parang nag-okay doon sa medical legal dahil wala namang nakitang pasa o kaya sugat o bukol sa mga bata. Ano ho talaga wala yung po. Opo. Wala po, Sir Dennis. As per autopsy report of Major Villaruel. Opo, nabanggit ho ba ng mga magulang na sila'y may karagdagan na pwedeng i-present sa inyo na ebidensya na pwedeng i-consider po natin doon sa natapos na medical legal na nangyari? Yung sa tanong niyo po na iyan, Sir Dennis, hindi pa po kami nag-uusap with regard to pero yung request niya na sinasabi po ng dalawang magulang po ay hindi dito siya nag-request sa office po namin. Nakausap ko po yung CHR, si Sir Jason, yesterday, the other day. Nagkita kami sa Barangay Malabanyas. Opo. So, naghingi siya sa akin ng, sabi ko, yes, wala mong problema. Ibigay natin ang request ng magulang. Kung wala namang problema sa atin, Sir Jason, kako. So, yun ang gusto ng magulang. Opo. Yun pong, so, ibig sabihin, CHR na ang mamamahala kung sasakali, Major? Yun ang nirequestan na lang isa . So, si Sir Jason nag-request din sa akin ng mga kailangan nila. But I told Sir Jason na meron na po kinandak ang Angeles City Forensic Unit and with the help the regional forensic unit natin ng Region 3 na meron na po tayong result na dun sa dalawang bata na kinandak po ng ating medical legal officer po, sir. Opo. So that makes it, it's not yet case closed, Major, no? Tama?
Hindi pa po. Oo. Hindi pa po. Actually, for your information, Sir Dennis, Yes, po, go ahead po. Sa kalat kung nakikinig po, Oo. both parents of the yung bata ay hindi pa po formally na nag-complain dito sa office. But eventually, okay. on the time nung March 22 na nangyari ang nangyari nga ang insidente, Oo. the parents of the two children Oo. and yung driver ng sasakyan ay kinausap sila ng fiscal ng CP Angeles City Prosecutor po dito sa office po. So nagharap na sila, binibigyan lang ng time si fiscal dahil nga nagluluksa pa. And yesterday, yung dalawang magulang ay nandito sa office, humingi ng police report dahil kailangan po nila may mga clearances na kailangan. So, binigyan po namin sila ng police report yesterday. Okay. Major, ano ho ang lumalabas sa investigasyon ninyo? Paano ho nakapasok yung dalawang bata doon sa loob ng kotse? Based on sa CCTV na galing ng CCTV ng Barangay Malabañas, and we are so thankful na may CCTV at na malinaw ang Barangay Malabañas. It's malaking bagay po talaga yun. Kung Tama hindi, medyo zero tayo doon. Oo. What is the cause? Naglalaro po yung dalawa, Sir Dennis, no? 9:30 ng umaga. Naglalaro sila Opo. sa kalsada. Opo. Yung kotse na nakaparada, wherein yun ang nabuksan ng dalawang bata, doon sa gilid, sa tabi ng right side, front side door ang nabuksan nila. Nakatabi sa pader po, Sir Dennis. Confirm na ho ba yun na nakabukas yung kotse, Major? Posibleng naiwan na nakabukas po, Sir Dennis, kasi nakapasok yung dalawang bata. Oo, kasi hindi naman kaya ng mabata pa ng mga bata. So, yun hong may-ari ng kotse, sa bagay, kinausap na sila ng fiscal regarding sa mga kaso pwedeng kaharapin at pag-usapan. Ano po? Sir. Opo, ano po ang pwedeng kaharapin kung sakasakali based on your investigation ng may-ari ng kotse, Major? Kung may nakasulat sa batas po, no, na nagpapatunay na nagkasala yung may-ari ng kotse, ay i-refer natin sa prosecutor's office. Sa bagay, kung sa bagay, Major, hindi naman kasalanan niya kung naiwan niyang bukas yung kotse. Opo, parang tayo. Naiwan natin bukas ang kotse natin minsan po, Sir Dennis. Oo, di ba? Minsan nakakalimutan natin. May mga sasakyan ngayon na kapag ka lumayo ka, naglalak naman ng maigi naglalak na ng automatic yung sasakyan. Opo, Sir Dennis. Okay. So, ang mga batang ito po ay nakaburol pa ho ba ito? Itong mga batang ito, Major? Kahapon, ang sabi sa akin ng magulang, nandito sila sa office, last night po ng bata. So, hindi ko po alam kung natuloy yung living nila today. Oo, pero pag ililibing po at magkakaroon ng autopsy, kukunin ho ulit yung katawan ng mga bata. Opo. Bubuksan po ulit yung kanilang bubuksan po ulit, sir. Oo, yung kanilang nicho. Okay, meron nung, ewan ko kung kayo po ang kino-coordinate regarding this, yung regarding sa child protection policies sa mga minor de edad po sa lugar na yan. Ano ho ang programa na ito? Marami po tayong programa sa barangay. And nagkakandak tayo ng yung tungkol po doon sa child protection policies, Major. Nagkakandak tayo ng seminar sa mga barangay official. Okay. Natin, with regards dyan sa patungkol sa mga pangangalaga sa mga minor de edad po, Sir Dennis. Oo. Ano to, coordinated with DILG para ma-remind yung mga magulang regarding doon sa pag-aalaga at pagbibilin sa kanila o pagbabantay ng kanilang mga anak. Opo, programa ng DILG yan with collaboration sa mga agencies, law enforcement agencies po, para i-echo sa lahat ng mga magulang paano tamang pag-alaga, reminding every day sa kanila na
alisan ng tuon ng mga minor de edad po dahil sila ay prone sa disgrasya. Saka maliliit pa itong mga ito, Major, no? Opo. Okay, so sige po, nasa inyo po ang pagkakataon ba kung kayo po may paalala sa mga magulang, sa mga guardians na nagbabantay, mga lolo't lola, tito, tita, ate, kuya. Go ahead, Major. Opo, Sir Dennis, and sa lahat po na nakikinig ng DWIZ, no? Pag may mga musmus tayo na hindi pa nila kayang alagaan ang sarili nila, magulang, relatives, and lahat ng kamag-anak ng kung wala si magulang, nandyan si kasama sa bahay, tignan nyo lagi po ang inyong mga musmus na pamangkin, anak, ganyan, apo. Huwag nyong na mawala sa paningin niyo po sila dahil nga po po sila sa disgrasya po, Sir Dennis. Yun. Okay. Major, maraming salamat po sa oras ninyo at salamat po sa update na binigay po ninyo sa amin sa DWIZ. Ako, Sir Dennis, salamat din po. Marami po. Ang station manager ng Station 4 Angeles City Police Office, si Major Vicky Tamayo. Ronda Pilipinas. At ang oras natin sa buong Pilipinas, oras natin 44 na minuto bago hindi 45 minutes na, 45 minuto na makaraan ng alas 10 ng umaga. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy mga balita at impormasyon ngayon, tanggap tayo ng report. Ilang US lawmakers nakatagdang mag-courtesy call kay PBBM sa Malacanang mamayang hapon. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Nakatagdang bumisita kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon sa Malacanang ang ilang mga mambabatas mula sa Amerika. 6 na US Senators at isang taga-House of Representatives ang nakatagdang makaharap ng Pangulo sa Malacanang. Kabilang na rito sina Senator Christine Gillibrand, Senator Jean Shaheen, Senator Roger Marshall at Senator Mark Kelly. Kasama rin sa Congress delegation sina Senator Cynthia Lummis, Senator Michael Bennett at Representative Adriano Espaillat. Matatandang Agosto 22 noong 2022 nang unang bumisita sa Pangulo ang ilang mambabatas ng Estados Unidos na pinangunahan ni na Senator Edward Markey. Doon ay napag-usapan ang nagpapatuloy na partnership ng Pilipinas at Amerika sa larangan ng renewable energy at iba pang usapin. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa pang report. Halos 500 police service dogs ipinakalat ngayong Semana Santa. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Aabot sa 500 police service dogs ang ipinakalat ng Department of the Interior and Local Government ngayong Kwaresma. Ito'y para umalalay sa 35,000 pulis na una nang i-deploy ng departamento sa mga matataong lugar gaya na lamang ng simbahan, pilgrim sites, mga pasyalan, paliparan, terminal at pantalan upang masiguro ang ligtas at maayos na paggunita ng Semana Santa. Ang nasabing mga police dogs ang tutulong sa pagbabantay at pag-iinspeksyon sa mga bagahe ng mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Kaugnay nito ay nagkasarin ang mga pulis ng checkpoint operation sa mga concerned areas bukod pa sa red teaming operation kasama ang Regional at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council upang maiwasan ang anumang uri ng sakuna. Nakamonitor din ang mga police personnel laban sa mga kriminal na sumasalakay sa mga nananampalataya tuwing Semana Santa. Nagpaalala naman ang DILG sa publiko na doblehin ang pag-iingat, suriin ang gawa at diwa, timbangin ang ambag sa lipunan, pag-isipan kung paano maisasabuhay ang mga aral ng Panginoon at maging alerto upang maiwasan ang disgrasya at hindi mabiktima ng anumang uri ng krimen. Tiniyak naman ng mga otoridad na patuloy ang kanilang pagbabantay upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino ngayong long weekend. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-ulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa pa pong report.
Paglutasan 9 billion peso budget deficit para sa 4Ps, iginiit ng isang kongresista. Alamin natin ang report ni Patrol 11 Tina Nolasco. Tina! Umapela si House Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon. Nalutasin ang nakitang 9 bilyong pisong kakulangan sa pondo para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay Bongalon, hindi tumitigil ang gastos at pangangailangan ng taong bayan, kaya't dapat itong solusyonan. Suportado rin ani Bongalon ang mungkahi ni House Deputy Speaker at Quezon Representative David J.J. Suarez na magpasa ng supplemental budget para tugunan ang nasabing kakulangan ng pondo. Git ng kongresista, batas ang 4Ps at kailangang pondohan ang implementasyon ng programa para sa kapakanan ng mga benepisyaryo nitong apektado ng budget cut. Mabatid na bunga ng ginawang budget realignment ni Senadora Amy Marcos ang naturang budget deficit matapos ilipat ang nasa 13 billion pesos na pondo patungo sa ibang social amelioration program sa ilalim ng 2023 national budget. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa Impilang May Todong Rakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa pang report. Tampo ni Pastor Apollo Kibuloy nagpasaklolo na sa Korte Suprema. Alamin natin ang report ni Patrol 5. Ay, Yupanko Kuyaya, go! Nagpasaklulo na sa Supreme Court ang mga abogado ng Kingdom of Jesus Christ Leader Pastor Apollo Kibuloy para ipadeklara na illegal ang warrant of arrest na inisyo ng Senado laban dito. Sa kanilang petisyon sa Supreme Court, iginiit ni Attorney Elvis Balayan, isa sa mga legal counsel ni Kibuloy, na nilabag ang mga karapatan nito dahil agad umanong hinusgahan ni Senador Risa Hontiveros ang kanilang kliyente. Bukod dito, nilabag din daw ng Senadora ang separation of church and state dahil sa ginawang investigasyon ng Senado. Dahil dito, hiningi nila sa Supreme Court na reviewin ang unfair treatment laban sa pastor kaugnay sa isyu ng rape at pang-aabuso ng mga sinasabing biktima. Ipinaalala din ng abogado ni Kibuloy ang kawalang respeto ni Senador Hontiveros sa kanyang kliyente dahil ginamit umano ito sa kanilang maruwing pamumulitika. It is number 5. Ay, yung pang para sa implementado ng lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala para sa ating sports overtime sa Pinoy Liga Next Month Cup Finals, posible sana kung pumasok ang isang free throw ni EJ Goliena. Alamin natin ang sports news mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Muntik nang magkaroon ng overtime sa finals ng Pinoy Liga Next Month Cup sa pagitan ng sister schools na De La Salle University Green Archers at De La Salle College of St. Benil Blazers. Ito ay matapos tawagan ng foul si Anton Eusebio ng CSB nung tumira ng 3 si EJ Goliena sa last 4 seconds ng 4th quarter. Habang pinag-uusapan ng referees kung ano ang magiging tawag, pinare-review ng coaching staff ng Blazers ang nangyaring play at kanilang sinasabi na 2 points lang dapat ang ibigay dahil nakaapak sa linya si Goliena. Hindi nagtagal, nagpa siya ang referees na pushing foul ang nakumit ni Eusebio at 3 crucial free throws naman ang ginawad kay Goliena. Ramdam ang pressure at talagang makapigil hininga ng pumwesto sa free throw line si Goliena para tumira. Napasok ni Goliena ang una, gayon din ang ikalawa. Ngunit tumalbog lang sa ring ang ikatlong tira. Matagumpay namang na-box out ng Blazers ang bigs ng Archers kung kaya't nakuha ni Ian Torres ang rebound at hinintay na lang tumunog ang final buzzer na may score na 81-80. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News.
Samantala sa ating showbiz, Sara Geronimo at Mateo Guidicelli tinanggap na ni Mommy Divine. Ay, bati na sila. Hindi na sila nagkakagulo. Alamin natin showbiz report mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, all is well that ends well na sa pagitan ni Sara Geronimo at ng kanyang mother na si Mommy Divine. Ito ang kinumpirma mismo ni Sara kung saan sinabi nito na matapos ang mahigit 4 na taon ay tuluyan na sila natanggap ng kanyang Mommy Divine. Nagkaroon ng bahid ng relasyon ng mag-ina nang magpakasal si Sara kay Mateo Guidicelli noong February 20, 2020 sa Taguig City. Naging malaking issue ang biglang pagpunta ni Mommy Divine sa reception ng kasal ng dalawa dahil itinago umano ito sa kanya. Ayon kay Sara, pinadadala na raw sila ng kanyang Mommy Divine ng mga ibinebenta nitong organic na mga prutas, gulay at bigas. Nagtitinda daw kasi ang kanyang Mommy Divine ng mga harvest nito na organic products sa may Mindanao Avenue, Quezon City. Kaugnay nito, hindi naman ikinuwento ni Sara kung paano sila nagkabati ng kanyang ina. At yan ang balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Oh, sa mga babae dyan, ha? Sa mga babae, ha? Meron ba lalaki sinisipulan? Wala, ano? Babae lang, eh. Ano, paano? Ayan. Sinipulan ka ba at binastos ka sa kalye? Alam mo bang bawal yan? Alamin natin sa NBI report. Naku, bawal ito. Mula kay Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Sinipulan at binastos ka sa kalye. Nako, bawal ito. Naranasan nyo na ba ang catcalling, wolf whistling o ang masipulan sa kalye ng mga tambay? Nako, maaari silang managot sa ilalim ng Republic Act 11313 o ang Anti-Bastos Law. Sa nasabing batas, isang krimen at ipinagbabawal ang catcalling, manipol o mambastos ng kapwa kasi may tuturing itong gender-based sexual harassment. Kapag nahatulan na may sala o lumabag sa nasabing batas, maaaring mag-community service o makulong hanggang 30 days at magmulta ng hanggang 30,000 pesos. Kaya iwasan ang catcalling, manipol o mambastos ng kapwa sa kalsada. Keep it to yourself na lang. Kung ayaw mong masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo'y may patama quote of the day. Ang ating patama quote of the day ay, ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman. Hindi ba? Ulit. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kanyang kabutihan. Oh, di ba? Alam nyo, pagka wala na tayong lahat sa mundo, ang laging pinag-uusapan kung gaano tayo kabuti. Di ba? Kung gaano tayo kabait. Wag lang pag-usapan kung gaano tayo kasama. Di ba? Madalang eh. Hindi naman pinag-uusapan, oh, mayaman yun, ganito, ganyan, wala na siya. Pero yung kabutihan, napapasa kasi yan eh. Oo. Every time na pinag-uusapan ng mga tao yan, yung mismong nakakarinig at nakakaalam, sila'y parang nade-disciple din eh. No? Parang sila rin ay nare-remind na kailangan ang tao ay maging mabuti o maging mas mabuti, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Kaya dapat magpakabuti kayo. O, di ba? Eh mas maganda sana kung mayaman na kayo, mabuti pa kayo. Di ba? Okay. At namayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo! Topasyo with Miss Juvie De Guzman. O, mag-ingat ha sa lahat ng mga uuwi ng kanilang mga probinsya. Mag-ingat. Matulog maigi muna bago kayo mag-drive ha. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Yeah. Yeah, man. Yeah. Okay. Ako si Dennis Antinor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga